Belong on the mix. Kay panumpa ko na. Magandang gabi sa inyong lahat! It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Mukhang mayroon na natatakot, mga minamahal. Natakot ba sa announcement ni Sarah? Kalit. Hoy, puno! Mr. Tree, ano ka na? Kaya dapat idaan muna natin sa sayawan, mga minamahal. Sado kong kamay. Alright, so sabi dito sa balita, grabe, no? Hay nako, I don't know if this was their plan. Siyempre, di ba, medyo malayo pa ang impeachment. Malayo-layo pa naman siya, to be honest, pero malapit na. Ano ba? Paano ba natin sabihin to? Hindi pa naman totally nagsisimulang impeachment, so that I would say na medyo malayo pa siya. But then, siyempre, baka naman meron tong hidden message. Either they will say na, yeah, we will not vote for impeachment para dito kay Sara Duterte, pero magugulat na lang tayo, pagdating ng impeachment, bumoto sila. Eh, yung NUP meron pong 32 or humigit kumulang 40, diba, na miyembro. Diba, mga minamahal. Alright, so sabi dito, NUP unlikely to support Sara Duterte impeachment. So, the National Unity Party or NUP has admitted leaning towards not voting for the impeachment of Vice President Sara Duterte, as they supposedly have not seen any new evidence presented in the 4 complaints filed against the country's second highest level official. So, wala pa naman daw matibay na ebidensya, pero syempre hindi pa nila nakikita, 'di ba? Kasi para sa akin, baka ganito. Hindi nila pwedeng sabihin na yeah, they will vote for impeach kay Sara Duterte kasi it would become bias. Gets ninyo? It would become bias, mga minamahal, if they will say na, yeah, sobrang layo pa. They will say, we will vote impeach kay Sara Duterte even though na di pa nila nahawakan yung official copies ng impeachment complaint against nga po dito kay Vice President Sara Duterte. So, it would, pupunta siya doon sa salitang bias kapag sinabi nilang i-impeach nila even without pa silang nakikitang, 'di ba? Complaints or yung article of impeachment, yung papel na kung saan nakasaad doon yung mga evidence, 'di ba, na mga ginawa ni Vice President Sara Duterte. Alright. So, itong pag-amin ng National Unity Party or ng NUP na hindi daw sila boboto or hindi sila pabor sa impeachment complaint ni Sara Duterte, 200 lang naman yan eh. Natatakot sila? Or baka meron silang kinukwenta sa 2028? 'Di ba? Or baka naman strategic moves lang nito na kailangan hindi dapat makita ng lahat. Hindi dapat nila kailangang basahin. Kasi umiinit ang impeachment ni Sara Duterte, lalo pag ang pinag-uusapan dito is yung tungkol sa accountability. So, habang mayroong pinapahiwatig itong si Sara Duterte, syempre, nag-announce siya na tatakbo siyang presidente. Eh, alam naman natin, mga minamahal, no? Kapag nag-announce ka ng tatakbo kang presidente, gusto mong malaman kung kaninong bangka ba sasama ang mga kongresista. Kasi yung pronouncement ni Sara Duterte is not for the Filipino people. It is for the congressman para mataste niya. Kumbaga, she was like testing the water. Diba? Kung kaninong bangka ang tataob ba. Like, pinaringgan niya na, yeah, I would run for presidency. Tandaan ninyo. If may chance na manalo ako, yan na yan. Parang merong multo itong mga kongresista na to. So that I think, para sa mga kongresista dyan, papayag din ba kayo? Diba? Na manalo yang si Sara Duterte. So, kung alam naman ninyo na medyo tagilid tayo, diba dyan kay Sara Duterte, ba't pa ninyo ipapanalo yan? Pero yung ganito kasing announcement na hindi nila iboboto, ano yun eh?
it's either mayroong strategy ginagawa or baka naman talaga natatakot na. Kasi, sabi dyan sa NUP, wala daw silang nakikitang bagong ebidensya. 'Di ba? Para suportahan nilang impeachment. Parang kulang pa daw ang basihan. So, ngayon, ito na yung tanong ko. Hindi ba trabaho ng impeachment process ang maglabas ng ebidensya sa trial stage? So, bakit parang nag-a-advance na mga minamahal ng desisyon itong NUP? I don't know lang ha. Ngayon, ilagay natin sa konteksto. May pag-uusap na posibleng tumakbo sa 2028 itong si Sara. Alam naman natin na kahit paano mayroon pa namang solid base yang si Sara Duterte, lalo na yung mga DDS voter. At kung merong controversy, mataas pa din ang kanyang recall. So ngayon, isipin natin, kung ikaw ay nasa isang political party, tapos may posibleng maging presidente nga, yang si Sara Duterte, sa tingin ninyo, kakalabanin niyo pa ba yan? Diba? So maybe baka ganon yung naiisip ng NUP. Kakalabanin ba nila or maghihintay na lang sila or baka ipapakulong sila? I don't know if they were afraid to Vice President Sara Duterte. Anyway, hindi naman natin masasabing takot na agad itong NUP. Pero politically speaking, ayaw nilang masunog. 'Di ba? Ang tulay na kung saan si Sara Duterte ay hindi tatagos, which is yung impeachment, but ayaw nilang masunog. Ayaw ba nilang malabel na anti-Sara sila kung manalo si Sara Duterte? Ayaw ba nilang mawalan sila ng power for the future? Diba? Ano yun? Political survival? Diba? Sa Pilipinas, mga minamahal, ano yun eh, madalas yung ganyang strategy, hintayin muna natin kung saan ba papunta yung hangin. Tapos doon sila susunod, diba? Or baka naman, this is one of the strategic move nila. Kasi pwedeng signal na din to sa kalaban na, kunyari, DDS ka, tapos sasabihin mo, hindi ka boboto. O, iisipin ng mga DDS na kakampi nyo sila, diba? Pampakalma habang malayo pa yung impeachment, mga minamahal, habang malayo pa ng drama, para iwas backlash agad. Kasi alam naman natin, diba, kapag na-activate na ang hardcore, syempre, si Sara Duterte, mayroong total farm yan. Malakas siya sa social media, mayroong pressure. Diba? Malakas din yung narrative warfare nila. At maraming politiko ang baka mamaya mapasama sa listahan. So, I don't know if they have an hidden agenda, pero posible na mayroong internal negotiation dito. Or mga political realignment or power sharing na pinag-uusapan sa likod. Kung sakali man na itong NUP ay bumaliktad na. Remember, ang impeachment ay hindi lang po ito legal process. This is a political process. At kapag political na usapan, laging merong kapalit niya na matematika, which is yung calculation. Ngayon, ano ba yung risk ng NUP? So, dahil sinabi nga nila na hindi sila boboto ng impeach kay Sara Duterte, pwedeng sabihin na they are protective. Or pwedeng ma-question yung kanilang accountability. Pwede silang ma-frame na they have a personal political interest. 'Di ba? Kung boboto naman sila, pwede ding balikan sila ni Sara. Pwede silang mawalan ng support sa bawat regions. Pwedeng ma-isolate yung power nila. Pwedeng ganon. So, this is a chess game. Pagalingan na lang sa pag-hook ng queen, diba? So, the 2028 election, in my own calculation, mga minamahal, lahat ng galaw ngayon may kinalaman yan sa 2028. Ang impeachment ngayon ay hindi tungkol sa nangyayari ngayon, mga minamahal. Ito ay positioning, loyalty test, at alignment signal. So, kung mananalo si Sara Duterte sa 2028, alalahanin ninyo kung sino yung kumampi at sino yung hindi. At tatatak yan kay VP Sara Duterte. Diba, yung mga partido. So, ngayon, para lang naman sa akin, 'di ba, kung sa tingin ko, hindi to simpleng kulang lang ng ebidensya, mas mukhang strategic neutrally, mga minamahal, na parang sinabi muna natin na huwag tayong makialam hangga't hindi natin nakaklaro yung dulo. Parang gano'n yung suggestion ng NUP. Hindi takot, hindi rin matapang, medyo calculated nga lang. 'Di ba? Anyway,
I don't know kung ano pa yung gagawin ng NUP, pero ano na yan, natatakot na ba? Nambabalagbaga na ba? Tanong lamang po. Alright? It's me again, Alicia ninyo, ang nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.